Maayong buntag ka natong tanan. This is Davao Peace and Security Press Corps Media Briefing. Palpakas ako report. Hindi na ako na pislit sa mukha eh. Davao Peace and Security Press Corps, maraming salamat sa The Royal Monday Hotel. And we are so glad because nakakaroon ng ato ang regional director. Guys, 2 weeks, mag 2 weeks pa lang yata si RD, no, ng Philippine Drug Enforcement Agency. And kabalo ba ta, basta bagkong assumption, medyo bisigit kayo, pero he took time nung naa siya karon din para of course ma-meet din sa Davao City since bago din si RD. Attorney Benjamin Gaspi ang ato regional director, bagong installed regional director ng Philippine Drug Enforcement Agency. Good morning, Attorney. Yes, ma'am. Good morning po sa lahat at magandang umaga po. Thank you, sir. Thank you, Attorney. And we also have here our spokes sa Davao City Police Office na ready na. Woo! Ma'am, murag ulawon kay si Sir. Sir, para mahiya ako, Sir. Kasi I'm so very nervous. Yes, ma'am. Ayong buntag sa tanan. May buntag, Sir. Dili sa Davao City, Sir. And then, Sir, guwapo akong kilid, ma'am, no? Yeah. Thank you na nito, Sir. May buntag sa tanan. And nandito po yung CEO at saka founder ng Ride It, the new hailing app ng Davao City, founded and made talaga ng Davao City and Davao Wenyo ang founder nito. Para i-introduce yan later itong Ride It, Sir Cesar Kevin Doven. Sir, good morning. Good morning, Ma'am Ruth. Yeah. May buntag sa tanan, nabusog ba? Nakakaon mag-show pa ang tanan? Kaya wala pa, mapa-order pa ta. Napagaling din sila. Napagaling sila. Nagkuha na show pa kay for the last time ako, di ba, nag-announce ta, launching to. Karon accredited na gid ta. Yeah. That's a good news. Natay opportunity tanan kung may mga motor, may mga sakyanan, another livelihood food passive income for us, the Bawenas. Okay. Thank you so much, Sir Kevin. And later, sa mamahabol lang din, andito na yung staff ni Ma'am, ang police, fire senior inspector, Francis Maruiz and Julias, no, ang ato ang spokes ng Davao City Fire District. Okay. Ma'am, Hazel, kumusta muna, Ma'am, ang ato ang situation? Hello, yun yung pamunta na si Ma'am sa Valentine's Matanawa. Ma'am Catherine daw po. Charet. Yes, ma'am, ang Davao City, ma'am, no, nagpabilin gihapon ta nga hapsay malinaw ng ato ang syudad sa Davao and wala tay threat sa ato ang security diri sa ato ang syudad sa Davao. Nagpasalamat sa tanan, ma'am, no, kay na-apply yun na to ang ato ang culture of security nga naata diri sa ato ang syudad. And with the ma'am, no, sa ato ang bago lang nadakpan pagbalik na niskapo sa ato ang security custodial facility. Nagpasalamat po ang ato ang city director, ma'am, sa tabang sa aktibo nga suporta from the community mo nang nakpan nato pagbalik ang katong niskapo sa ato ang CCTO custodial facility. And then with the recent incident, ma'am, no, nga naatay frustrated homicide, frustrated murder regarding sa shooting and intabot diha sa Police Station 1 na Santa Ana. Ongoing ang pagkandak na karon og operation, investigation with regards sa identity and location sa maong nga mga suspect, ma'am, no. And with the motive sa maong insidente, isa na to ang ginatanaw is personal, ma'am, no, regarding sa ihang trabaho as a pedicab driver. And with the coming Valentine's Day and Chinese New Year nga idaos diha sa ato ang Bukana Place, ma'am, no, andam na nga ato ang Davao City Police Office nga maghatag og seguridad para sa hapsay, ma'am, no, og mahuman ang maong activity nga peaceful, walay mga ma-encounter nga problema during the celebration of the Chinese New Year. And natay 100 personnel from Davao City Police Office, wala pay labot ang other security and safety classes nga maghatag og seguridad. Awag lang yun nato sa tanan, ma'am, no, with regards sa ato ang safety protocols, ato lang tumanon, and reminder lang nato, ma'am, no, nga bawal gihapon ang pag-violate sa firecracker battery sa atong sila Davao bisan pa mag-celebrate ta og Chinese New Year ug bunta. Wala tay ma-receive any complaints during the celebration sa ato ang Chinese New Year, ma'am. Thank you so much, ma'am. By the way, Attorney, RD today, Attorney Benjamin Gaspi, sir, ito pala yung mga Lydia na Davao City, sir. Actually, kulang pa po yan. May mga iba pa na wala dito. Brigada si Julio, sir, para ma-introduce lang din natin yung mga outlet dito. Si Miss Danica sa Matic, IFM Matic, sir. Si Newsline, andyan si Don,
si nagpadulay ka diha, diri ba diri ka? Bien. Si Bien Abano sa RMN, DXTC, Miss John D. Sir sa GMA, kasama po si Bebot Kahis. Guys, magtatagalog kayo, mag-question kayo kay RD. Yes, and si Marvin Ibano for the longest time. Diba, Marvin? Yes, dito si Marvin. Yes, to celebrate with us atong Valentine's Day. Hindi natin siya nagtanong kanina. Marvin ng XFM. Ayan. Si Romel sa UNTV, si Miss Jaira sa Ramel sa Domingo sa PTV, si XTC, si Britchel Attorney. We also have here si John Calonia, si Francis sa Superradyo GMA, tapos si Gretchen o si John, wala, intentional yun. Si Carlo sa Kadampan, si Ate Sara, si Ate Norma sa Mindanao Daily News, Miss Edith sa Abante, Radyo and Billionaire, Miss Grace, Mindanao Times, ayun po. Tapos si Tats sa Edge Davao, and we also have itong mga friends dun sa likod po. Thank you, sir. So yun po sila, sir. Huwag kang kapat sa ganitong tampa, sir. Okay. Attorney Benjamin Gaspi, sir, please give us the anti-drug campaign ng PIDEA 11, sir. Good Ay, morning. wait muna, sir. Can you introduce yourself? Saan ka galing prior to your assumption dito sa Davao Region, sir? Good morning po sa lahat. Bago po ako na-assign dito ay galing po ako ng Region 1 sa Ilocos Region. So, noong February 1, nagkaroon kami ng reassignment, kaya nag-assume po ako dito as Regional Director. Okay, sir. Drug situation sa Davao Region, sir. So far, sa record, dala niyo po. Pwede. Yes, ma'am. Ang Philippine Drug Enforcement Agency naman, another law enforcement agency, ay laging nakatuon ang programa tungkol sa tinatawag natin na pinaka-epektibong estratehiya upang labanan ng illegal na droga. Ito yung tinatawag natin na supply reduction strategy na naaayon sa Philippine Anti-Drug Strategy, na kung saan magkaroon tayo ang PIDEA with other law enforcement agency o LEAS ng isang aggressive law enforcement action, siguruhin na magsasagawa ng mga anti-drug operations at siguruhin din na maisampa ang kaso sa korte at ma-convict ang kaso ang akusado, at ang mga drogang nahuli ay kinakailangan after the termination or conviction or dismissal or whatever, ang droga ay o-orderan ng korte para ito ay i-burn o sunugin, no? Yan po ang larangan ng ang society ng supply reduction strategy. Pagdating naman sa demand reduction strategy, ito yung isa ring epektibo na kung saan isinasagawa ito matapos ang mga anti-drug operations at makumbinsihin ang mga tao sa kanayunan, sa barangay, public or private, na iwasan ang paggamit ng illegal na droga dahil ang droga ay nakakasira ng buhay ng tao. Kaakibat nito yung tinatawag din natin na harm reduction strategy, na kung saan yung mga PWODs o person who use drugs or mga alleged drug personality na wala namang gaanong kaso at hindi rin sila subject ng anti-drug operation. Sa mga PWODs, pwede mag-undergo, no? Hinihimok natin, mag-undergo ng appropriate rehabilitation or reformation sa mga community-based drug rehab or sa general intervention or treatment rehabilitation center. At doon naman sa mga alleged drug personality or yung mga tinatawag natin mga nag-benefit sa plea bargaining na pinalaya ng korte ay mag-undergo din ng appropriate rehabilitation or reformation sa Balay Silangan Reformation Center. So far ganun po ang status o ang action na ginagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency. Pagdating naman sa drug situation, so far ang pinaka-popular lang naman, ma'am insers, na ginagamit o drug of use ng mga Pilipino, hindi lang naman sa ibang region, kasama na rin ang Davao region, ay ang methamphetamine hydrochloride. At kasunod nito yung indica sativa o marijuana. So far yon lang ang pinaka-popular na mga ginagamit. Kung may mga nakakapasok man ng mga ibang mga party drugs ay mga langalala yun at paminsan-minsan lang yun. Pero ang pinakamadami talaga na kumakalat na illegal na droga ay ang
shabu o ang marijuana. Sir and ma'am. Okay. Thank you, RD. But based on the record, sir, galing kayo sa Region 1, tapos sa Region 11, kumusta yung data, sir? Kumusta kayo yung sitwasyon in terms of the supply, the demand ng illegal drugs compared doon sa region kung saan kayo galing, sir? Sa pinanggalinga ko na region, sa Region 1, sa Ilocos na binubuo ng probinsya ng Pangasinan, La Union at Ilocos Sur and Ilocos Norte, ay hindi gaano kalakasan ang droga doon, no? Lalo na sa parting Ilocos Sur. Although sa kabundukan ng La Union and side naman ng Ilocos Sur ay maraming mga nagsisipag taniman ng mga marijuana, no? Bago nga ako na-assign dito ay halos isang linggo araw-araw ang tinatawag namin marijuana eradication, no? Sa kabundukan o boundary o tinatawag natin na disputed boundary ng Sogpon, Ilocos Sur and Kibungan, Benguet, na kung saan madaming mga planters and cultivators ang nag-a-attempt na magtanim. Pero siyempre medyo may kahirapan para hulihin, no? Kasi nga puro kabundukan at napakahirap ng terrain. So far yun po ang mga na pinaka-popular na droga doon. At yung mga nakakalusot pababa ng kabundukan, ay inilalako yan kung saan parte ng Pilipinas. Ang iba nakakarating din naman dito sa Northern Mindanao o dito sa Davao Region and other parts of Mindanao Region. Attorney, RD, bilang bagong RD ng Region 11, sir, alam natin na ang drugs na pumapasok sa Region 11, specifically dito sa Davao City, ay galing pa sa iba't ibang yung mga neighboring provinces ng Davao Region, sir. Ano ang nakita mong challenges? At pangalawa, sir, challenges, tapos ano yung directives mo sa mga tauhan mo, sir? Especially no, sa sa kampanya natin against illegal drugs. Isa sa mga challenges diyan, ma'am, ay yung medyo kahirapan, no, kung paano i-monitor kasi na-assign din ako bilang regional director ng Region 10, no, sa Northern Mindanao, nakabase sa Cagayan de Oro, na kung saan ang mga droga ay nanggagaling backdoor, no, ang smuggling ng drugs galing ng Sabah, Malaysia, itinatransport papuntang Sulu or Tawi-Tawi up to hanggang sa diyan sa port ng Zamboanga o ang iba na dadala sa Pagadian. At from Pagadian or Zamboanga, tinatravel yan pa Iligan, umaakyat pa Marawi. Ang iba nakakarating din dito sa Mindanao, sa Cotabato City. So paikot-ikot lang, ma'am. May mga droga naman na bumabagsak sa National Capital Region, ini-smuggle at tinatravel yan. So ang mga rota ng droga kahit saan lang napupunta, no? From National Capital Region, dinadala mo na somewhere in 4A, dyan sa may Cavite. At tinatravel din naman yan by Roro from the National Capital Region or Region 4A hanggang sa Kabikulan. At sa Kabikulan, itinatawid dyan sa may Matnog Port and papunta sa port ng Allen sa Northern Samar hanggang makarating, itinatravel na naman yan papunta doon sa Liloan Port sa Southern Leyte at itatawid sa Lipata Port ng Surigao. So pagdating doon, kung saan-saan na nakakarating ng mga probinsya. Ang iba naman, pag tinravel, nakarating na sa Eastern Visayas, itatawid from Ormoc sa papunta ng Cebu. So umiikot lang po ang route ng droga. No? Magtataka ka ng mga nakaraang buwan, halos ang bagsak ng illegal na droga sa National Capital Region. Pero ng mga sumunod naman na mga araw, ang mga droga ay galing naman somewhere in Southern Philippines. No? Ngayon nga, kahapon lang may na-intercept naman ang PDEA. And of course, along with the Philippine National Police and the Bureau of Customs, ng mga drogang bumabagsak sa Pilipinas. Pero napakaganda naman at napakaagap at nagtutulungan ang mga law enforcement and other national agencies na masiwata o ma-intercept ang pagpasok ng illegal na droga sa ating bansa.
Thank you, RD. Later, RD, hingi kami ng data from January to December 2025 na accomplishment ng Philippine Drug Enforcement Agency. Okay. Sir Kevin, please introduce. Kaya the first time na nag-guest kayo dito, no, medyo na siya may yung operation na right here, no, because may mga eventualities na nangyayari. And there are some, no, media po na wala ka ba siya right it. Please introduce and ipakilala niyo yung company niyo, sir. Madayaw Davao. So, good morning sa tanan, no? Salamat kayo po, Ma'am Ruth, first of all, kay Yapi mo sa Ride It. So, Ride It, proudly Davawin nyo sa nga app. So, gidevelop si Ride It diri sa Davao City with our team, and ang Ride It good guys, ang Ride It good guy, basically ride hailing app siya. So, ang ride hailing app na familiar mo sa mga other apps na nagabook mo og sakyanan, gabook mo og motor, ginana po si Ride It. And proudly representing Davao City, first time nga magkaroon sa Davao City og ride hailing app nga para sa motorsiklo. So, naanatay accreditation gikan sa LTFRB Central Office. And proud to say na po gihapon nga first siya sa Mindanao nga na-accredit nga TNC or Transport Network Company. So kita narehistro gyud ta sa nasyonal sa LTFRB. Matud pa karon nga mga panahon na nagaandam kay para mag-hiring yung mga taxi drivers as well as ato ang mga motorcycle pod nga ato ang ma-onboard sa atong app. So pinaagi niini ma-safe ang biyahe sa mga habal-habal na atong mga masakyan ug isa pa makahatag sad kini og mga trabaho para sa mga tao nga naay mga motor nga gusto lang pud nga mag-part-time nga mag-drive og motorcycle para mahimong ride it driver. Ayun, Ma'am Ruth. Okay, so saan na tayo, sir? Nakakuha na tayo ng national certificate, no, from LTFRB Manila. Do you need to have a document or permit coming from the LGU Davao, sir? So, for the LGU Davao po, before we have this accreditation sa national, ang LGU mismo, ang City Council mismo ang nag-endorse. So, na city resolution for Ride It nga moto na-approve po may sa Central Office. But for now, nagahulat mi nga namagoy ka ng among gikuan po ba nag-letter request may sa councilors po sa City Council nga ma-commendation po og ma-privilege speech si Ride It. So, nag-request mi kagahapon with the office of our good councilor, Councilor Jopet Baluran po ma'am sa Committee on Transportation. So saan na tayo, sir? Since may papel na tayo para sa operation ng Ride It, sir. So for now, ma'am, we will be announcing our hiring sa atong mga drivers and onboarding for the taxis as well. And later part na yan, since operation naman ang atuang app, pwede po ta nga mag-download po sa atong app na. Kung gina-invite po ng tanan nga maka-download sa app para nga time nga mag-launch na may magamit na po ninyo ang app, especially sa mga commuters na to, daily commuters. So for now, ma'am, ang atong timeline kay napara sa sa ato ang driver orientation programs po, napunta sa atong hiring po. And at the same time, after kasi naglipat din office ma'am eh. So gina-set up agad namo karon kay para maka-accommodate dig mas daghan nga mga applicants po. So anong itsura, sir, ng app niyo? Basically kani mo ni ang among app, no? Kaning nasa among tarpaulin. So very clean lang siya, and natay motor taxi, natay car, natay taxi pod. But kani siya daan siya na mo nga kuan karon kay wala man gud mi nag-expect ba nga accreditation nga mahatag sa amoa is not only motorcycle. Pwede din namo siya mabutang pati ang taxi, pati ang sakyanan, pati og ang motor taxi. So nagawait lang yun may guidance with the LGU so that mag-align sa mga programs ni LGU pod as well. Hopefully by March maka-launch naman together with the celebration of Araw ng Davao. Kaya this is proudly Davao, made for Davao, made in Davao, for the Davaoenos as well. Okay, made for Davao, made in Davao. Actually, sir, nakita ko kahapon yung launching din ng Move It sa Cebu. Yes, ma'am. Oh, so Davao tayo, Ride It. Davao tayo, Ride It. Bakit tayo nakakam up ng Ride It na name, sir? At bakit ganun po yung logo natin? So nice. Yes. So, ang logo natin, as you can see, Ride It siya, pero ang R is Eagle. Because Davao is known for our Philippine Eagle, di ba? So, Eagle na siya, guys, na letter R. And, of course, Ride It, very, how can I say, very wonderful or amazing ang atong pangalan kay our team composed of 5 kay gikan ni sa Reddit. If you know Reddit bitong app kanang forums app diha minabuo nga team nga taga Davao tanan. So from Reddit to Ride It mo na siya nga anong Ride It among pangalan ng group. Okay. Sir, itong mga
delivery services, parcel, so anong mangyari doon sa Yes, ma'am. Ang services? kani ma'am kay wala siya delivery services gihapon ni siya, and ang nakagwapo ani kay amuha siyang gihimo nga mas legalized kay di ba pag mo reserve ta og parcel automatic mohatag raman ta. So karon if mag-receive og parcel, magpirma pa ka kay para ma-confirm gyud nga na-receive gyud nimo mismo. So ang allowed na pa ni nga mga parcel ma'am mao ni ang mga gagmay small items lang nga pwede makarga sa motor. Oo. And ang kato ma'am if maabot na ang time nga maka full launch na mi, ang next nato kay mo na to ang ato ang logistics, which is kung naka-pick up, pwede siya mahimong servicing dire like naka-ipadala, mas dako siya nga mga parcels, pwede sa mga sakyanan, mga L3 kaya pwede siya tanan sa Ride It kay appeal man siya sa ato ang accreditation. Okay, so ready na ba for downloading, sir, no? Ready na for downloading guys. You may download our app available in iOS and Android. Just search Ride It. And of course, kana ma'am, nami gina-prepare gyud nga sa Valentine's na mo ma-announce. No, di ba? At least namin mga pa-promo. But it's a special trip. It's a trip abroad. And mo lang sa akong masulti for now, ma'am. So when are you going to launch the Ride It, sir, in Davao? Actually, since soft launch na to siya from last year, actually, we are targeting at least March, nasa March, kay para inline siya sa Araw ng Davao Celebration Fund. Because we are really proud, and even sila, I'd like to mention also RD Dondon of FRB and RD Rubilio of LTO, na they are very supportive of this app because this is the first time na naay app ang Davao City. And just to mention a few pod, ilang ako pangalan ang ubang kumpanya manggod is foreign owned. Na isa nga kumpanya nga nagadagan sa syudad, ang tag-iya kay Singaporean, na po isa nagadagan kay Russian ang nag-operate. But now this time hatagan tag chance mga purely taga Davao gid ang nagbuhat ani nga app. Taga Davao ang mga benefit po as well kay we can combat the prices man ma'am. Pwede man ta mo pababa sa presyo kay local ra man ta. Wala tay dako nga magkuan. So diha ang ato advantage because the main purpose of Ride It kay para pod nga mahatagag options ang commuter. Di ba? Kay usually pag mabuk na kanira magid nga app atong magamit. At least karon nga time na atay another option which is for Davaoenos as well ang gitawag na to Ride It. Thank you so much, ma'am. Okay, so dali na kayo siya dito kung Ride It. Ride It. Parang tag- So amo ang tagline dai ma'am Ruth, need it, have it. Kaya ang amo yung pinaka pangalan sa corporation, Have It Software Corporation. Okay. So later pakilala po natin yung yung partner mo sa tawag doon, sir, IT. Okay. Yes, so IT natin sobrang bata-bata pa po. Yeah, si baby boy. Okay, so at this point, I yield the floor for questions. Unahon na to si Miss Jandy, then Armando, and Miss Maya. Miss Jandy? Medyo mahirap sagutin, ma'am. No? Ang business kasi, ma'am, ng illegal na droga ay universal. No? Bumabagsak sa Pilipinas ang mga droga na kahit hindi natin gusto. No? Kapag may mga nag-i-smuggle. No? Kaya nakikita natin kapag maraming seizure, ibig sabihin o confiscation, ay nagtatribe ang negosyong illegal na droga. Para rin yung legal na negosyo, kung ang negosyo mo ay maraming nagpapatronize, ibig sabihin, nagtatribe ang iyong particular na negosyo. Kaya nga kasama dito, ma'am, sa programa natin yung pinagsamang supply reduction approach. Kasama din ang side-by-side with the demand reduction approach na parang bow and arrow ito, ma'am. No? Hindi mo pwedeng gagamitin ang bow na walang arrow. Hindi mo rin pwedeng gamitin ang arrow na walang bow. No? Ang arrow represents the supply reduction and the bow represents the demand reduction. Ano ang pinaka-target doon ng IMO? Yung 100% zero drug-free community. So,
Kaya sa pamamagitan yan, ma'am, pinagbabalansin namin ang supply reduction approach at demand reduction approach. Kaya nga kung mapapansin nyo, ma'am, todo-todo ang trabaho ng ating mga operatiba, kasama din ang barangay, no, ang with other law enforcement agency, na paigtingin ang tinatawag nating programa na Barangay Drug Clearing Program. Barangay Drug Clearing Program is the holistic approach, no, in addressing the proliferation of illegal drugs in the community. Bakit ito ang pinaka-holistic at quantifiable? Kasi nga po, dito lang natin masusukat sa number of barangays declared as drug-free or drug-cleared kung ang programa ng gobyerno laban sa illegal na droga ay successful. Hindi natin matitimbang, masusukat ang na-successful ang anti-drug program o anti-illegal drug campaign ng gobyerno sa number of persons killed or number of persons acquitted or convicted or number of persons incarcerated or number of volume or seizures confiscated by the law enforcement agency. Kung dito lang natin masusukat yan sa number of barangays or municipality or city or province declared as drug cleared. Kapag maraming barangay, although may parameters naman yan sa Barangay Drug Clearing Program, kapag maraming barangay ang nadideklarang drug cleared, ibig sabihin, ma'am, successful po ang programa ng gobyerno laban sa illegal na droga. Yes, ma'am. Of course, papaigtingin natin, ma'am. No? Paigtingin natin ang coordination, cooperation, o intelligence sharing with other law enforcement agency. Pag nagsama-sama, nagsasagawa kami ng mga intelligence workshop. Pinapaigting namin kung saan makikita o makakagilap itong mga drug personalities. At kasama nun, ma'am, ay pinaigting natin ang kampanya din dito sa mga seaports o airports o mga land interdiction ports o units para kasama itong K9 namin, no? Yung kung saan makikita mo dyan sa airport o sa seaport, nandun yung mga kawani natin o mga operatiba para bantayan ang mga ports, no? Dito naman sa mga kanayunan o mga islan ay pinaigting natin ang pagsagawa ng iba't ibang klase ng anti-drug operation, intelligence gathering, and among others, or negation, or casing in surveillance, and bypass operation, lahat na pwede, search warrant operation, para po makontrol ang pagdami ng illegal na droga. Based on your experience, do you think the fear and tactics or the scare tactics to attack others much more impactful rather than the strategy, the approach of the current administration? How do you differentiate that based on the drug operations? Okay, ma'am. So, of course, may impact talaga yan. Yung medyo natakot nung nakaraang administration na kung saan naglunsad ng tinatawag natin na drug war, maraming natakot kasi madugo yan, no? At sa ngayon naman ay hindi naman gaano, no? So magkakaiba kasi ang programa ng nakaraang administration sa bagong administration. Sa administration naman ni President Bongbong Marcos ay pinapahalagahan ngayon, ma'am, yung tinatawag na prevention or rehabilitation or reformation nitong mga nasangkot sa illegal na droga. Of course, hindi rin naman, ma'am, pinababayaan yung aggressive anti-drug operations. No? Kung sino yung mga involved sa illegal drug transaction, ay isagawa ang nararapat na operation para siguruhin na ang kasong maisasampa sa kanya ay matatayo sa korte at makukonvict po ang certain drug personality. Yes, ma'am. Natural po sa aming mga law enforcement na yung nabanggit ko kanina na nagsasagawa kami lagi ng mga intelligence workshop, no? May tinatawag tayong municipal workshop, provincial workshop sa PDEA,
and regional workshop para tukuyin at makita rito kung sino yung mga players o mga carrier, drug personality, planters, or financiers, and among others. So, sa pagkakaroon ng intelligence sharing, ma'am, ay natutukoy natin kung sino yung mga personalities na pwedeng maging subject ng anti-drug operation. At pinaigting, no? Painaigting na collaboration, cooperation with other law enforcement agencies. And of course, the local government units din. At kayo din, ma'am, so of course, katulong kayo ng mga media friends o media personality na magbigay ng mga informasyon kung kayo po ay nakakakita ng mga hindi ka nais-nais o mga paglaganap, proliferation ng illegal drugs sa community ay ini-encourage namin. Actually, ang Philippine Drug Enforcement Agency may programa na kung tawagin namin private eye na ini-encourage ang mga tao, netizens, citizens, public na magsumbong sa Philippine Drug Enforcement Agency at iginagarantiya namin na ang iyong pagkakakilanlan o ang identity ay nakatago. At may kaakibat yan, ma'am, na financial reward. Okay, before other questions, no, would like to acknowledge, dito na po ang ating spokesperson, Gabi Katugihan, o really, spokesperson ng Davao City Fire District, Fire Senior Inspector Francis Maurice Andreas. Hi, ma'am. Hello po, ma'am. Good morning. At sa lahat po nang dito, good morning po. Okay, tuloy-tuloy na tayo, ma'am. Update muna tayo sa fire situation cases, ma'am. From, ano ba yan? Ano gusto nyo? From January? Anong data mo dyan, ma'am? From January po. January, okay. So, we have a comparative report here, no? January 2025 versus January 2026. Alam naman po ng lahat na medyo marami talaga yung sunog natin, no? Starting January 2. So, we have an increase of 20% ng fire incidents natin for the month of January alone. So, from 2025 January, tumaas po tayo ng 78 fire incidents for January 2026 alone po. And as to the damages po, mas mataas din, no? From 12 million 2025 January, we have a total of 108 million na po for January alone sa ating damages for the fire. Yes, sir, pansin nyo naman po yung mga recent fire incidents natin, no? Malalaking establishment din po yung mga involved. So, dahil din, sir? Yes, sir. Yes po. 78 million tayo, ma'am. Last year, 78 fire incidents. No, ma'am. For this year, 78 fire incidents for January, and then last year, 75 po. There's a 20%. Yes, January pa lang po yun. January po. Wala pa pong February. okay. Dagan kaayo, no? Ayan. Okay, so again, no, balikan natin si Armando, and then Miss Maya, Roan, okay, and then Miss Jai. Okay, kay Sir Kevin. Sir, i-clarify lang ako itong pamutan niya pero kanina with regards sa business permit. Nano pa tayo business permit coming from the city government? Yes, sir. Ever since last year okay. nga nag-soft launching ni business permit na kita from the Business Bureau and karon ongoing siya nga for renewal po. Kung kayo mag-change mo big office address. Okay. Oo. But since last year pa, even though nga wala gini nag-operate, na kita business permit daan. So, Kaya okay. compliant yun ta sa LGU. So, okay na kayo. Magnamang ko'y ko na po na after sa inyong accreditation, ilan na pong gina-question na po karon kung na ba may business permit sa city, kaya ilang ginalikayan na itong naparehas Yes, sa yes, sir. sa taxi fleet din sa Davao City. Yes, sir. Anyway, Last year pa, sir, na tayo business permit yun. okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Kay isa man gud siya nga compliance code nga if mag-apply og national accreditation, kailangan niya na business permit. Sunod. So, mo na siya isa sa prerequisites para mahimong PNC nga accredited nationally. So requirement gidigigan Yes, sa sir. FRP. Required yun siya nga na kay mayor's permit from your city nga imong i-operate para nga mahatagan kang accreditation. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Dito ko kay dito ako kay Attorney Gaspi. Sir, our city Anti-Drugs Illegal Council here in Davao City conducted a study and then about the recidivism po sa mga illegal drug suspects na doon sa mga
nag-avail na ng plea bargaining agreement pero bumalik pa rin sa pagtutulak, paggagamit, even if they already undergone a rehabilitation. So it was found out that ang resulta ng recidivism, it's because of their personality problem na na-acquire nila. And then it was also corroborated with the statement of the Davao City Treatment and Rehabilitation for Drug Dependence dito sa Davao City. Na meron talagang personality trait. Sa inyo po ba sa PIDEA, how will you confront it? Part ba to sa inyong tawag nito? Mandate na parang aside from drug rehabilitation, i-undergo din sila ng parang psychological therapy. Sa parte ng PDEA is Only nakalimit enforcement. lang kami sa anti-drug operation. Enforcement. Na nag-avail siya, yung example niya, yung mga recidivists na kapag nakulong na, nag-avail ng plea bargaining, and then, kasi general naman sa batas natin, regardless of the volume or number of drugs seized during the anti-drug operation, particularly on the bypass operation or violation of Section 5, the penalty is always life imprisonment. Pero may decision nga ang Supreme Court doon sa kaso ni yung doctrine na Lobrego Doctrine na kung saan ina-allowed ang mga nakuhanan during the entrapment operation ng less than 1 gram, no, ay pwede makapag-avail ng plea bargaining na hindi na sila makukulong, no, aamin na lang sa kaso. Yun po, after na inadmit ng court na approved na ang plea bargaining, nag-undergo po yan ng plea bargaining, ng rehabilitation for the period of 3 months, 4 months, o 6 months. Ngayon, ang tanong, kapag nakalabas na ay gumawa uli ng sarili dahil walang gaanong sapat na trabaho o employment, ay kapag nag-engage uli yan sa illegal drug activities, pag nahuli, hindi na po siya makakapag-avail ng plea bargaining kasi naulit na niya yan. Parang kuan lang yun, sir. Parang yung mga nahuhuli natin na nag-positive for drug use, no? Ang kaso niyan is violation of Section 15, no? And the penalty for Section 16 under the Republic Act 9165 or otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 is 6 months rehabilitation, no? And then after rehabilitation or after a year, nag-positive uli, hindi na po niya maa-avail yung rehabilitation or reformation. The penalty that will be imposed by the court is 6 years on 1 day to 12 years na. But given that, sir, no, kasi sa tagal-tagal, more than 20 years na rin ang Republic Act 9165. And then, here comes the studies, no, coming from different professionals, no. And yun nga, they found out that there is a parang personality disorder na yung mga drug suspects, ito yung mga drug convicts na nag-avail ng tawag nito, plea bargaining. Right now ba, sir, wala ba yung usap-usapan sa loob within the Dangerous Drugs Board na parang i-consider tong mga studies coming from the professionals and other stakeholders po, no, para ma-amend itong Republic Act 9165 na mas pinaka-comprehensive pa na approach, no, in dealing anti-illegal drugs addiction. Actually, sir, maraming move sa House of Representatives o Senado na i-amend ang Republic Act 9165. Kalalagpas lang ng amendment doon. Ngayon, marami namang moves, no? Maraming mga tinatawag natin na mga kinumpiled na bills, no? Yan, isang amendment is calling for the legalization of marijuana for medical use, no? So far naman hindi pa naman na-approvean yun sa Congress. Part ng amendment yun na para i-amend ang Section 16 or 15 na pahintulutan na for medical use ang paggamit ng marijuana or indica sativa. So far habang wala pa naman pong approval ang presidente, no,
na illegalize ang pagtanim o pag-cultivate ng marijuana. Ang marijuana naman ay nananatiling dangerous drug pa rin under Republic Act 9165. Pero hindi ba sir, may provision naman that about the medical use of cannabis sativa? Kailangan lang siyang i-process. Di ba andun may provision dun sa Yes, sir. Kailangan magkaroon ng amendment yan sa Congress. Pero right now, sir, wala talagang push for, yun nga, aside from drug rehabilitation, dapat may psychological therapy din. Sa tingin ko, sir, baka ang dapat magsagawa yan yung Department of Health or Department of Social Worker and Development, Social Welfare and Development. Okay, thank you, sir. Kay Ma'am Chen. Ma'am, January, sinabi niyo pinakamalaki yung danyos natin or value. Ay, huwag isabotahe. Joke. Ma'am, sinabi mo kanina is January, malaki yung danyos natin sa sunog, no? From pagkano yung 108 million, sir. From 12 million 12 last million. year. Yes. Tapos, sabi mo, yung mga malalaking establishments yung naging sanhi ng yung nasusunog. Right now, based sa inyong mga initial investigations po dito sa ating mga malalaking establishments, ano po yung usual or yung common na cause of fire po? Aside sa apoy. Yes, sir, no? So, as what we have observed, yun na nga po, malalaki talaga yung establishment na involved. For the city gate, sir, our findings, we already have findings po dun sa city gate natin, no? Ang cause of fire is ignited accumulated waste exposed to high temperature, smoke, and embers dun sa ducting system po nila. And then, dun naman sa Gentech naman, sir, is yung isang cold storage din natin. Since na-turnover namin yun sa NHQ, they will be handling na po the investigation. So, though it might be accidental in nature, sir, no, but yun na nga po, we always remind them, no, kasama dito yung mga residential na din po, nung January din, medyo may mga malaki din tayong sunog, sir, mga electrical, ganun din po. So, top 1 pa rin natin, sir, si electrical pa rin po, sir, no? Ma'am, Yes po. Yan sa isang mall, yung cost ng fire doon, kasi ang haba. Yes po. Pwede i-simplify na natin po, ma'am, para maintindihan din namin. Yung mga grease po, sir, dun sa ducting system nila, nag-accumulate na po dun sa taas, sir. Grease? Grease, yung... Grasa. Yes po. Nag-accumulate. Tapos, yun yung naging cause na uminit yung... Yes, sir. Na-reach na niya yung certain temperature, sir, na mag-ignite na din siya dun sa ducting system nila. As what you have observed, yung present po dun sa area, sir, puro lang usok, no? I think, na-mention ko naman doon na we were having a hard time that time sa response namin to detect saan talaga nagsimula yung apoy. Saan yung apoy? Kasi nga, puro usok lang. Kasi we found out na dun sa ducting system nila, nagsimula yung puro lang po usok talaga yung lumalabas. Then, we use a certain device from our special rescue force, yung thermal, scanner. That's the time na point out namin na dun sa certain area na yun, nagkaroon na talaga ng apoy. Saan po yun sa storage area nila? Sa bodega nila or supply area? Ano ba yun? Saan area yun nanggaling? Saan area yun yung sinabi mo na? From sa first floor, sir, we have the Mang Inasal, sir, no? Yung street po yun na, sir, then the second floor, yung nabanggit ko before na store din, then going to the third floor. So, ito din ba yung dahilan din po, ma'am, na bakit allegedly hindi nag-trigger yung fire alarm nila? No, sir, no. Hindi naman siya kasama dun. Supposedly, sir, kasama dun sa mga violations nila. Dun sa, as per our data, sir, no, na may violations kasi din sila dun sa amin. Actually, we issued a notice to comply violation. Umabot po kami dun, sir, sa kanila. So, they need to have their fire detection and alarm system talaga. So, they were not issued any FSIC din.
no, the certain mall. So, isa yun sa mga findings din namin doon, But sir. they still open kahit may violation. For that certain process kasi, sir, no, we still have due process din naman dun sa pagpapasarado ng certain establishment. Hindi lang naman din po si BFP yung nagiging involved. As to our part, sir, we issued them, first is the notice to comply, then followed by the notice to comply violation with penalty na po yun. And as to the abatement order, sir, yung pagpapasarado po sa kanila, hindi na lang po kasi si BFP yung magiging involved. So are they going to, parang tawag nito, may inspection pa rin po ba nagagawin si BFP? Yes, sir. Actually, before they open ulit, sir, no, nag-inspection kami and other Kailan yun, ma'am? agencies. Right after the incident, sir, nagkaroon kami ng inspection, and then after the incident, nag-release kami nung certain permit not to continue operations, but of course for the salvaging lang, paglilinis lang dun sa area. And then of course other agencies na mag-i-inspect din sa kanila, sir. I think nag-conduct din sa kanila ng inspection before nag-open din talaga sila ulit. Are they, nag-comply na ba sila? Sir? Nag-comply na ba yung... Actually, sir, may mga compliance naman po talaga sila, no, based dun sa na-issue namin na NTCV. Continuous naman po yung kanilang pagko-comply sa ano po yung mga lacking nila sa fire But safety. did they already comply with the fire safety, yung fire safety? Ongoing po, sir, Ongoing. kasi yung pagko-comply naman po natin, especially sa big establishment, hindi naman po siya na ilang araw lang po. No? It will take certain months po to comply pag lalong malalaking mga establishments, sir. But they are complying naman po with dun sa mga kailangan nilang i-comply sa fire safety requirements nila, sir. With the incident, ma'am, ginagawa na rin ba natin tong inspection, especially pag-trigger doon sa yung mga fire safety equipment nila, like sa alarm, like tapos yung sprinkler, kasi during that time din kasi, according sa mga tao, based sa mga na-monitor ko sa mga Facebook Live, ay hindi talaga nagti-trigger yung walang sprinkler na nag-trigger, walang fire alarm na nag-trigger. Are you having an inspection doon po sa mga, especially malls, hotels, na talagang nag-trigger yung mga gumagana yung mga fire alarm and fire safety system? Yes, sir. During our annual inspection, sir, no, if they have this certain kind of fire safety requirements from the Bureau of Fire Protection, kasama po yun sa ini-inspect namin, sir. Chine-check namin if gumagana ba yung sprinkler nila, yung FDAS nila, and other certain fire safety requirements. And then, isa pa po, nagsasubmit sila ng fire safety maintenance report din sa amin, which is signed by their own fire and safety. Yes po, sir, no, to check if okay naman po talaga na maintain naman po nila. But syempre, in a year, once a year lang po kasi talaga nag-inspect si BFP during their renewal, sir. 1 year, 12 months yun, sir, no? So we really do not know if sa 1 year na yun, sir, is okay ba? So if they think that their mga yung FDAS nila or the sprinkler system is hindi na po gumagana, nagkakaroon ng problema, they should inform the BFP po if nagkakaproblema sila. So, as to, syempre, sir, ma-aware din kami sa BFP Kasi po. sabi ng mga tao, ma'am, yung pagpapagana ng mga, ng mga fire alarm system nila, fire alarm and fire safety system, for the show lang. No? Kasi may inspection. After the inspection, wala na, hindi na naman gagana. That is, hindi na din namin, sir, no? Kasi pag nakita naman namin during the inspection talaga sa annual inspection nila, sir, na gumagana, of course, our fire safety enforcers from the Bureau of Fire, chine-check naman po talaga natin ng maayos yan, sir, no? Hindi naman po kami basta-bastang nagre-release din ng FSIC nila if, syempre, hindi naman po okay. So that is why we always tell them na if ever po nagka-problema yung inyong mga fire safety requirements, especially like the FDAS, the sprinkler system, especially for those big establishments, they need to inform us. But right now, ma'am, hindi na, ang move niyo stricto or monthly, quarterly yung gagawin yung inspection? For the renewal, sir, it's annual po. Annual talaga Pero right yung now, ma'am, inspection. after that incident, ano na yung gagawin niyo? Gagawin yung quarterly? Meron naman po tayong inspection, sir, no, like sa kanila nga, sir, meron na, they need to comply certain things. So, they will inform us if okay na, then
inspect namin if okay na ba talaga yung kanilang mga systems na kailangan nilang i-comply din sa amin. So, certain point na na-comply na po nila lahat, then that's the time we can process their FSIC because we cannot release any inspection certificate if hindi din po sila nagko-comply kasi lalabas po yan dun sa system namin. They have certain violations. Ganun po. Okay, thank you, ma'am. Nagpo-program kasi si Armando. Para nag-program. Miss Maya. Maya, si Box, and then Miss Jai. Good morning. Sir Kevin. Yes, have you conducted study on regarding sa why you come up with this right? Yes, ma'am. First and foremost, ma'am, Davao City has legalized city ordinance for the habal-habal. And wala man good siya way of tracking dito, ma'am, especially for safety sa mga passengers. So, in a way, right, it serves as a ride-hailing app na makurong dito na tutan ng habal-habal. In a way po nga, dili sila maka-overcharge sa atong mga passengers. Kaya di ba, usahay nga, sige, 150, pero doon kayo, but because wala kay choice, sige na lang. Kaya wala man sila karang basis sa ilang third fare, ma'am ba? But with the help of Ride It, makasure po na ako ang mga kanang commuters and mga passengers nga ang ilang pong gibayaran is sakto gyud pod, ma'am. And before po that mga bantayan natin city ordinance ang si Ride It Mamput good is under sa startup community sa Davao. And based po sa studies, ma'am, dire sa Davao given nga mo traffic ticket during peak hours and namo gyud shortage po sa atong public transportation. In a way po, ma'am, nga ang kaning ato ang ride hailing app ang gina-serve na to is katubitaw nag-exist na nga motor daan na gusto maging riders kay no employee-employee relationship man ni with the riders. Bisan pag part-time lang, so tagan ka mo example. For example, na ako'y motor, empleyado ko dito sa downtown, paulit na ako sa mga sa Turil. So instead of wala ko'y pasahero, kunya na registered man ko sa Ride It, pwede ko nga mag-open ng booking and akong pilion na booking kay pwede mo gawin ma-choose mo location. So, paulit na lang ko, nakasakay pa ko isa, nakatabang pa ko isa kapasero na makauli. And Mag-my destination yes, by destination siya, ma'am. So, gapo siya nga kuan for part-time na nimo kay syempre kinsa may muhatag nimo duli na lang ka na pa kay 200 at least mapasahin nimo og panggas. Okay na pod. Sir, mo na yung gid ang yung basis ha. Mo na yung study or nakapag-conduct yung study? Nag-conduct mig study, ma'am, but aside ana, ma'am, kay because nag-exist man gud sa ato sa Davao City, ma'am, mga multinational company ba, wala gyud local. So, in a way po, nga nag-start up po mi nga, what if nga, ang kani nga industry mo sundod, because we know how people will really use the app, ma'am ba? Kaya because kasabot mi kay local man pa, taga Davao man, kasabot mi unsa yung pinaka-need sa city, which is in a way ma-serve siya ni Right Here. So, target ninyo na passengers? Passengers. So, usually, ma'am, target passengers no, students and mga BPO. Kaya usually, di ba, pag BPO, wala na yung cheap kayo, layo pa. So, katong mga BPO po nato mga users, ang kuan mo na to ani kay motorcycle man siya, so naka-radio siya inani. Sa pag nakasabalay, murag gyud po siya uban nga ride hailing app. Di na ko sa ma-mention, but murag kabalo naman tatanan sa nature sa ride hailing, di ba? Inana gyud po siya, ma'am. But cheaper siya because masulod na to ang kuan, MC Taxi. And as well, kana bitaw na sa mga subdivision, di ba na mga tricycle, yan, usahay sa pag during wee hours, labi na sa mga graveyard shift, di sila makapara dayon. And ang sarang may available sa city, taxi raman o car, at least karon nga nasi Ride It, mas cheaper siyang option. So, in terms of roadworthiness ng mga motorcycle, Yes, ma'am. unsa dapat, na ba ka-year, na unsa dapat ni siya ng motor, o pwede itong bisa dugay na kayo na motor, pwede na ito nagamit. Yes, ma'am. That's a very good question, ma'am, especially sa mga gusto mag-apply. So at least, ma'am, 3 years old yung motorcycle. Yes po, ma'am. But however, ma'am, tanaw mo ganaman ang condition. Like for example, kanang wala kay nagamit, well-maintained ang motor, mong pag ipa-check na mo siya, usually naman mo pasar gyapon nga mga year 2020, 2022, pwede ra gyapon siya. Isa mo check, sir. Nami mga team leaders po, ma'am, nga amo po na siya ipa-seminar, ma'am, and with the help of LTO po din LTFRB, we are connected with them also, ma'am. Para nga ako ang mga riders, ma'am, kay dili jud kamote. And musunod yun ta, especially nga ang motor baya, di ba? Yun sila nga isa ka tiil mo tumba na daan kay duha ra siya, dili siya para sa four-wheel vehicle ba. But kana, ma'am, rest assured, ma'am, si Ride It pinabuhat tanan nga mga safety measures and precautions para maka-deliver og safe nga biyahe sa tanan tong mga passengers. Thank you, sir. Kay Thank you po, ma'am. Attorney Gaspi, and pwede na po si Captain Hazel. Sir, Attorney, kasi yung the mandate would be to eliminate drugs, the drug operation. Yun ang mandate ng PDEA, right? May I ask if, in 2024 kasi, si Mayor Baste,
declared war against drugs. Pero umani ito ng criticisms because of meron parang may killings na na-involved. Do you think, at your end ba, do you think ito po ba ay effective ba na ito na pamaraan? Or hindi? Kung hindi man, what should be done para to eliminate drugs, lalo na dito sa Davao Region and Davao City? And for Ma'am Hazel, Ma'am, with the latest yung mga bago nating mga nako-confiscate na drugs, do you think bumalik ulit? Naging rampant ba in Davao City? Thank you, ma'am, for your question. Mukhang nalalagay ako sa hot seat, no? Lalo na bago-bago pa lang ako dito. Yan ang problema kasi nga lagi kinukumpara yung nakaraang administrasyon sa ngayon na magkaiba ang stand. Parang kami din, ako nung bagong RD, iba rin ang stand ko sa loob ng opisina sa nakaraan. No? Pero napaka-epektibo po talaga, ma'am, na pag-supil o pag-action para masolusyonan ang illegal drugs o proliferation ng illegal drugs is continuous, no? Na walang tigil, walang humpay na anti-drug operations. Pero sa anti-drug operations, minsan hindi naman maiiwasan na walang namamatay kapag may lumalaban o armado ang mga drug personalities o drug group. Pero kung pwede naman ang anti-drug operation na maingat, na hindi na nakakalaban, kagaya ng mga search warrant operation, bigla ang pagpasok sa bahay by virtue of search warrant operation, at naalimpungatan ang mga drug personality, kahit na armado yan, hindi makakalaban. So, depende yan sa preparasyon ng mga law enforcement unit. Ganun pa man, ma'am, ay mas tayo, depende rin naman nga sa katayuan, no, sa pananaw ng isang tao na ako naman mas gusto ko na buhay ang mga drug personality at sampahan ang kaso kapag nahuli during the actual entrapment operation. At usigin, siguruhin, kasama. Dito kasi sa anti-drug, hindi lang naman, ma'am, law enforcement ang kailangan titigan. No? Sa cycle ng criminal justice, lahat po dapat may kaakibat o kasama. Ang law enforcement magsasagawa ng sunod-sunod o aggressive anti-drug operations. Pero sinisiguro na dapat kakampi rin natin ang prosecution o yung mga prosecutors natin o mga fiscal. At sinisiguro din na dapat pagdating sa korte ay fair ang laban, no? Walang mga pagpanig sa isa, pagpanig sa kabila, kundi talagang pantay na pagtrato during the trial. At kapag na-convict na yan, ay kailangan din doon naman sa correction, dapat maayos, no? Maayos na walang nakakatakas. At siyempre, pag natapos, assuming, ma'am, ang sentensya niya for 40 years, for example, babalik siya sa community. So, pagbalik niya sa community, dapat yung lalapagan niyang community ay maayos. Kung ang lalapagan niyang community ay hindi rin naman maayos, hindi matino, at marami ring mga siraulo o mga gago at wala ring mga trabaho, itong lalabas sa kulungan na dating drug personality ay ma-i-influensya siya. So, babalik na naman. So, kailangan para masolusyonan talaga ang anuman. Hindi lang naman, ma'am, tungkol sa illegal drugs. Lahat na mga other crimes, no? Kailangan epektibo ang pagsagot ng tinatawag nating itong elemento ng criminal justice. At kailangan, of course, laging hinihingi namin ang kooperasyon at partisipasyon ng community para kayo mismo ang magiging taga-sumbong o mga marites sa barangay. Kung may mga nakita kayong paglaganap, proliferation ng illegal na droga, para maideklara natin na drug cleared ang isang barangay, hindi na pamumugaran, kailangan natin itong mga badak personalities o mga badak members sa pamumuno ng punong barangay, kailangan siya ang manguna na masolusyonan, magsumbong kung may mga nakikita ang paglabag sa Republic Act 9165. So, ibig sabihin na, banggit ko kanina, ang paglaban tungkol sa illegal na droga ay holistic approach o whole of nation approach. Kaya pinapatupad natin yung barangay drug clearing program. Attorney, clarification. You're more into search warrant and
arrest warrant ba yun? Yun ang mas prefer niyo. Lahat, ma'am, kung ano po ang na natataon na operation. May mga bagay na ang hirap magsagawa na iba-iba eh. Minsan sa mga region, mga provinces na napuntahan ko, iba-iba po ang preferred, no? May mga prosecutor na mas gusto nila bypass operation, no? Mas susuportahan kanila. May mga prosecutor naman na iba na ayaw ng bypass. Mas maganda search warrant operation. Kagaya nitong pinakap lagi natin nakikita yung mga operation ng drug den, no? Ang iba gusto ay mag-bypass. So, sa ibang mga lugar naman gusto mas maganda ang search warrant operation. Kung ano man ang nararapat at susuportahan natin yan, ma'am. Thank you, Ma'am Hazel. Mas kuan ba mo, ma'am? Bypass mo or search warrant? Yes, ma'am. Ganina, ma'am, no, sa imong question, ma'am. Mag-base sa atong records, ma'am, no, from 2024 compared to 2025, mas taas ang ato ang number of operations and arrested ng mga individuals involved sa illegal drugs, especially with the number of amount sa confiscated nga mga illegal drugs, ma'am. So, nagdaghan yun siya, actually, ang ato ang number of operations. With regards sa mga information, mga good, ma'am, na-receive na ito from the community, daghan tag mga na-validate nga positive yun siya mo ang ato ang bypass operation. Halos kada adlaw, ma'am, actually, ang Davao City Police Office na atay operation, ma'am, no? Wala gid tay tagsa ra siguro nga adlaw nga wala tay operation and the arrest with regards to the individuals involved sa illegal drugs. And makita man po siguro na ninyo, ma'am, no, kay every year, every month ni nag-post sa accomplishment sa Davao City Police Office sa ato ang accomplishment sa ato ang campaign against illegal drugs. And with regards sa kung asa ni mas prefer, ma'am, no, kung search warrant ba or bypass operation, with the search warrant ba, good, ma'am, i-apply mo gud na nato sa korte. Dugay siya mo kanang daghan gyud mo i-comply para ma-approve sa judge, ma'am. So dili basta-basta nga anytime ma-approve kanunay nga ato ang application for the search warrant. So mas sa amo ang bypass operation kay dili man pud mi basta-basta makakanda og bypass operation kung kami lang. So naay presensya sa media, sa court, and then from the barangay. So kung natay violation na ma'am, pag-apos sa korte, dismiss gyud na siya. Pero ang sa mga parts sa Davao City Police Office, mas paspas ang bypass operation, ma'am. And positive ang mga kanang 90% or 80% sa accomplishment sa Davao City Police Office, ma'am. Sige ka na sa tabang from the community nga naghatag og information sa ato ang Davao City Police Office. Sa Davao City, ma'am, kung maghisgot ta kung daghan ba, so dili siya ingon nga daghan, ma'am, kay magbase magbuta sa amount per gram kung pila sa Davao City, mahal magbuta, ma'am. So dili ingon nga bisan asa lang pwede mapalit nato ang illegal drugs. Compared to other area, ma'am, good, ma'am, mas mura siya compared to Davao City nga amount sa per gram sa shabu. So dili ingon nga rampant ang illegal drugs dili sa ato ang siyudad sa Davao. Dili lang gyud ta mamili, ma'am, kung ma'am, no, kay bisan pa og paraphernalia na siya as directed sa ato nga city director, filean gyud siya og kaso. Mo nang daghan ta og kanang number of operation, number of arrested person involved in illegal drugs, and na-file nga kaso sa korte. Dili siya ingon nga kada kanto pwede mo mapalit bisan asa, ma'am, ba. So tago-tago og gihapon ang pagpamaligya sa illegal drugs sa ato nga siyudad. Okay. Pero ano pa rin, mahalaga pa rin yung declaration ng isang local chief executives war on drugs. Kasi nakasupport, di ba? Mas mapaboost yung moral ng ating mga support ng ating mga authorities. Kasi yung local chief executives niya is talagang nakibaka laban sa illegal drugs. Di ba? Yung parang scare tactics. Nagpadungog-dungog na lang ito. So, sana all para mas mahal pa. So, 'di ba? Ang sarap magtrabaho ng mga otoridad pag ang LCE is nakipaglaban din laban sa illegal drugs. Yes, ma'am. Actually, Yes. ma'am, makapabuhos mo siya og moral sa ato ang Davao City Police Office, especially kung na support ka local chief executive. So with the ma'am, with the program sa atong Davao City Police Office, especially in our campaign against illegal drugs, ana gyud kanunay nga ato ang local chief executive or mayor, especially sa atong mga gikinahanglan na, ma'am, naayod sila kanunay mo support. Okay. Ang nakapanindot pa gyud ana sa LCE nato,
ang atong presidente gyud. Di ba? Okay. Rowan Abasolo question. Question Abasolo. Coming from the previous administration of doon po sa current po natin system, meron po tayong may sinadong person po ay high value target. Meron po ba tayong Yes, sir. Yung mga nasa watch list naman o target listed, hindi naman nawawala yan. Kapag hindi pa sila nahuli o nakasuhan, ay patuloy pa rin. Kung sila ay naglalaro, kaya nga kanina nabanggit ko, tuloy-tuloy ang tinatawag natin na Provincial Intelligence Workshop. Hindi lang ginagawa yan ng PDEA, along with other law enforcement agency, the NICA, the PNP, the NBI, kahit nga ang Bureau of Fire kasama dyan. So, patuloy po yan hanggat hindi pa kung mga natira man yun nung mga nakaraan, tuloy-tuloy po ang pagsagawa ng anti-drug operation. Tinitingnan natin kung sila ay active pa or inactive. But they know what kind of risk they will be facing on if ever na yung volume ng drugs ay marami. Reduce perpetua or mas mahaba, mas matagal pa sa kulungan. They will fight it for the death. Yep. They will fight it to the death. Hindi bang sabihin mo, sir, papabayaan natin ang ating mga personnel from PDEA na victims na lang ng ating mga those who are using drugs just because to give reality or to preserve the lives of those criminals na alam naman natin nalulung na talaga sa gusto. Sige, sir, napakaganda rin ang tanong mo pero medyo mahirap sagutin. Ilagay natin sa tamang konteksto o perspective. Yun nga, hindi man nangangahulugan na 4K violators ng Republic Act 9165, lang o siya ay kikitilin mo na ang buhay o bubuhayin mo. Ang sinasabi ko lang yung naaayon sa Republic Act 9165 or otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000. Sa batas, kapag nag-bypass operation ka, entrapment operation, o kung anumang klase yan under Section 5 or Section 4, importation and among others, sabi dyan na regardless of the purity, regardless of the volume or weight of the drug seized or confiscated during actual anti-drug operation, the penalty that will be imposed is life imprisonment to death. Pero dahil po suspendido ang parusang kamatayan, wala mo ng death. Puro mo na life imprisonment. Ano ba ang duration ng life imprisonment? Sa computation yan ay hindi bababa sa 40 years. No? So ngayon, kunyari ikaw, sir, ay nahuli at the age of 50 plus 40 years, 90 years. Sa tingin mo, magso-survive ka pa sa kulungan up to 90 years? Di na. Siguro ko ang lifespan ng tao nasa 75 to 80 years. So, ganun po yun, sir. Wala mang sinasabi doon na porque malaki ang nahuli mo. Kahit na 50 kilograms o 100 kilograms ang nahuli mo, ang parusang nakaatang niyang kaparihas lang ng 1 gram o 5 grams. Dahil doon sa laki ng parusa sa trade ng kanyang ofensa na gawa, yung 5 topic, magpapakamatay siya dahil sa kanyang gawa. Then, sinabi kasi natin kanina na we will be preserving life. How would we make hope and sleep? We are going to preserve life and yet no drug users or pushers, they will fight to the death. Kaakibat na po niyan, sir, na wala nga tayong death penalty. Wala tayong death penalty. At ipinagbabawal din baka yung tinutukoy mo na extrajudicial killings. No? Hindi rin pinapayagan yan. Pero siyempre, sabi mo magpapatayin, no? Yes. Di ba sinabi ko kanina, kapag nalagay ka naman sa alanganin, it's the right of the law enforcer to fight back. Sabi nga doon, yung karapatan mo, you stand right, no? Kung may mga gano'n. Hindi natin, siyempre hindi rin naman natin papayagan na ang law enforcer na ang maata. Kaya nga armado kayo, no? Kapag nanlaban yan, siyempre karapatan mo rin na i-paralyze kung maaari.
ang law violators o kung anumang klase siya, no, during the arrest, no. Tama, sir? Opo. Sir. Ma'am, marami na po tayo naman cases po ng sunog dito sa Davao. Sa loob ng ilang isang taon, how many times po kayo nag-inspect sa mga establishment? It's an annual inspection, sir. So, upon renewal nila, once a year lang po. But for those new establishments, sir, na magtatayo, we have 3 phases, no? We have the pre-construction phase, during construction, and after construction. For those new buildings, sir. But for existing buildings and business establishment, annually po yung inspection natin sa kanila. Do we have inspectors, ma'am, to inspect dito po sa streets of Davao? Right now, sir, no, for the manpower, sir, we are trying our best to inspect lahat po. That is why we need the cooperation of those business establishment. Pag alam po nila na may expire na po yung kanilang fire safety inspection certificate from us, 1 month before the expiry, mag-inform na po sila, mag-apply na po sila for renewal, sir. So as not to hamper din yung operations namin pagdating sa inspection, sir. Kasi sa tanong nyo, sir, medyo kulang din po talaga yung ating personnel dito, sir, no? Hindi pa talaga siya sapat with the growing population and of course, nagbo-boom yung Davao City, sir. Kaliwat kanan yung mga establishment natin. But we are doing our best since sa amin naman po sa part ni BFP, sir, we have this, what we call catch-up plan. So we have a target na kung ilan yung registered natin na establishment, dapat 100% po yun na-inspect namin in a year po. Sir. Right now, sir, no, I cannot answer kung ilan talaga yung ideal, sir. What I can say right now, sir, is kulang talaga, sir. Even though they have violated sa active fire code, I will be compromising the safety of the customers and the public. If ever man pinagkita sa ating public, Hindi naman po sa pinapahintulutan natin, sir, no? But again, sir, ulitin ko lang po, we also have due process kasi, sir. For example, like mga establishments, sir, na malalaki yung compliance nila, sir, nag-i-issue naman din po sila sa amin ng like affidavit of undertaking kasi based naman dun po sa ating sa fire code, sir. For example, if they have a violation, sir, they are only given 15 calendar days to comply. What if yung compliance nila, sir, like sprinkler system, sir, hindi naman po yun natatapos ng 15 days po, sir. And as to the abatement order at pagpapasarado, sir, hindi lang naman din po si BFP yung may hawak no na certain order, sir, na makapag-issue kami agad sa kanila for the stoppage of their business, sir. So maraming agencies din po ang involved, sir. Pinakukunya pa, sir. do we have personnel na magbantay sa mga personnel na magbantay sa boarding house na lang po. Ay, salamat Luis. Salamat ka sa niya. I have a question to RD. Attorney, good morning. Bukod po doon sa mga strategies natin, anti-illegal drug campaign, bukod mo na, gusto namin malaman yung accomplishment na lang po ng PIDEA. Ilan na po yung mga drug-cleared barangays natin sa Davao Region? Thank you, ma'am. Medyo
mahaba to kung babasahin ko pero i-shortcut ko na lang. So, Kahit data na lang hindi, po, mas maganda sir, na kung ilan. picturean nyo na lang po. Opo. So far po, mabilisan lang is nasa 1,662 yung total barangays dito sa 5 provinces ng Davao Region. Ang na-drug cleared na po dyan ay 997 barangays. So, sa percentage ay nasa 80% po, ma'am, ang napitira na lang. So, ang drug affectation, mga more or less, mga nasa ganito yun. Okay po, pag picturean niyo po ito kasi kung isa-isahin ko, mas mahirapan tayo. Okay. Last year, kita ko na kanina. Ayun yata. Ayun. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Sa tanong niyo po, sa total volume from January up to and including December 2025, ang shabu ay 12,856.85 grams, no? At sa marijuana naman ay ito na. Pinagsama ko na dito. Pasensya na kayo at medyo hindi ko mabasa. Masyadong maliit ang pagka... Sige. Oo, picturean nyo na lang po. Masyadong malabo. Parehas din. Sige ma'am, marami po yan. Pwede picturean na lang kung isa-isahin natin. Okay. Tambay yung 2024. Nabasa ko rin. Aba na. Ang liit. Saan nga yung 2020? Asan na yun? Yung comparison. Ito. So, in comparison kung sa 2024, okay, nasa 14,780.49 grams. Noong 2025 ay nasa 41,385.460 grams ng shabu o methamphetamine hydrochloride. Sa marijuana, dried marijuana leaves noong 2024 ay 55,907 grams. Sa 2025 ay 42,075.89 grams. Sa marijuana plants ay 2,590 pieces. While in 2025 ay 764 pieces. May sa ecstasy naman ay noong 2024 ay 14 pieces. Noong 2025 may confiscation na 129 pieces. Sa cocaine ay may 2,062.37 grams. Noong 2025 walang confiscation ng cocaine, ma'am. Sa cocaine po yun, ma'am. Oo. Depende po sa kuan, hindi man kasi mga party drugs man yan. Nabanggit ko kanina, ma'am, ang drug of use lang dito karamihan sa Mindanao, hindi na sa Mindanao, pati sa Luzon ay yung marijuana indica o marijuana sativa or the methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa shabu, ma'am. Thank you, Attorney. Yes, ma'am. Kay BFP, ako na po, kay BFP Ma'am Frances, Ma'am, kagahapon na tayo fire incident now, and
we would like to know how are we collaborating with the barangay. Kay kagahapon, disappointed ang barangay kapitan because nagtisod, this is one of the challenges of our fire volunteers and rescuers. Iguot ang mga dalan mo na nga mo worsen ang fire incident nga to nga tala diri sa Davao City. So how are we collaborating with the barangay level to strengthen na kanang walay maghamper during our pag-rescue or Actually, ma'am, we have this program, the Oplan Ligtas na Pamayanan, ma'am, no? So, yung mga partners talaga namin dyan ay yung mga barangays per AOR, ma'am. So, kasama din po dun, ma'am, no? We have the community fire planning natin in which kasama din dun, ma'am, yung nire-record natin yung mga saan yung areas natin na masisikip ang mga lugar, yung pinaka-fire hazard prone areas. So, nagkakandak tayo sa kanila ng lectures, training ng mga brigades nila, ma'am. So, there is really a coordination, ma'am, no? That is why for other barangays, ma'am, although we understand, ma'am, no, isa kasi sa nagiging challenges namin dyan, ma'am, is the budget talaga, no, na how to invite the community na mag-join dun sa mga lectures namin, ma'am. But rest assured, ma'am, kami sa BFP, since we are monitored by the national headquarters din, no, sa implementation nito, ma'am, we are always doing our best to really tap the barangays, ma'am. Kasi nga, yun nga, sa example nung nangyari kahapon, nahirapan talaga tayong pumasok, kaya nag-raise kami ng third alarm, and medyo malayo kasi yung existing na fire hydrant dun sa area, ma'am. So, yun, yung mga nakapark. Kasama yun, ma'am, sa lectures namin, yung pagbigay ng daan sa mga emergency vehicles namin, ma'am. Kasama din yun dun sa aming program na Oplan Ligtas na Pamayanan. How often do we conduct lectures, ma'am, sa ating mga communities? We have target barangays per AOR kasi, ma'am, no? And hindi lang siya parang magkakandak lang kami. Kumbaga, there are series of activities per barangay, ma'am, bago siya makumpleto na natapos na kami mag-OLP doon. So, dito sa Davao City Fire District, ma'am, no, depende din yun, ma'am, sa fire station kung ilan din yung target nila, ma'am, for Davao City Fire District, since marami din yung ma'am, barangays natin dito. Ma'am, just a follow-up. Napatay po ka ng fire hotspot ng mga areas sa Davao City? Based sa data, ha? Yes, ma'am. We have, ma'am, no, but syempre, ma'am, per EOR kasi tayo, we have 15 fire stations, ma'am, no? Pero kasagaran ka rin kuan, asa na areas ang nag-handle ang kuan? Example na lang yun sa akin, ma'am, no, because also, I'm a station commander of Bahada Fire Station. Yung fire hazard namin dyan na barangay, ma'am, is the barangay 19-B po. Sa may Bakaka po. Yes po. Yes, ma'am. Sila po yung focus talaga namin because sila yung considered namin na yes, ma'am. Fire hazard. After Bakaka, what's next? Yun yung target namin sa ma'am. Yung target yes po, sa Bahada. Yes po. Sa station. Kumana si Ride It? Wala na? Si later. Julius? I think we already have city ordinance regarding dyan, sir, no? So we have collaborated naman din sa city, sir, regarding dyan, sir. And I think they are really strict pagdating sa ganyan, sir. Nagtatap naman kami sa city, no? Though, nag-inform naman talaga kami sa kanila, especially with the CDRMO. Sila naman yung partner namin. And we really advise them, kaya nagkakandak din kami nung sa OLP talaga namin para mas lalong mapaigting. Lalo na po, yun na nga, maraming areas dito sa Davao City na ang hirap talaga pasukin, sir. Though we have this, what we call the fire hose mapping, pero as much as possible, kung makapasok yung mga fire trucks natin, as what you have observed, yung mga fire trucks natin malalaki. Konti lang talaga yung mga penetrator trucks natin. We have the portable pump, pero sa CDRRMO lang po yung meron, no? So, yun naman po, ma'am, no? Nag-a-advise din naman talaga sila sa barangays, ma'am, no? Siguro, yun lang po, no? Hindi talaga natin maiwasan na medyo talagang matitigas talaga ang ulo.
Pero mga barangay, gaano naman sinabi ka rin, ano bilang alis, anak, kami sa ganun ito. Ang compliance ka lang kaya ng mga establishment when it comes to fire safety hazards. Kumusta? Ma'am. Cases, di mo antay mahimuan ng mga anong streets, kung usa ka gamay, di ba sudan. Pero kumusta ang compliance ng mga establishments with regards to the fire safety ng mga na hazards na gina-implement ng ng BFP? Sa business establishments, ma'am. Ayun naman po, ma'am, no? So far, dito naman po sa Davao City, ma'am, no? Okay naman po talaga din yung mga establishment. So, we cannot really say na 100%. Makikita naman po natin dun yan, ma'am, no, sa record namin. If hindi sila nabigyan, hindi sila naka-renew, ma'am, ibig sabihin, they are not compliant because we will not issue fire safety inspection certificate for those establishments na not compliant po dun sa fire code natin. In addition to that, we have penalties po, administrative fines sa kanila if they will not comply. Yes, ma'am. It depends po yun sa type of occupancy naman. Naka-state naman po yan dun sa fire code po. Good morning, ma'am. Update lang po sa nangyari sunog kagabi sa bodega po sa may Yes, Bakaka. sir. Yung kagabi, sir, sa Bakaka Barangay 19-B, that was a warehouse on fire. Partially 300 square meters, sir, no? Then nag-raise kami ng third alarm last night since we also verified na may involved siya na hazardous material. So it's not just a fire response, nagkaroon din tayo ng hazmat response since yung laman po ng warehouse are insecticides, pesticides, herbicides. Yes po. So kagabi, nagkaroon tayo ng parang nag-stop lang tayo saglit ng firefighting operations upon verification po na nagkaroon ng hazmat because we cannot enter the scenario if hindi natin ma-verify kung anong certain chemicals yung nandun po sa loob. But mabilis naman po natin na-extinguish yung sunog kagabi po. Ano yun, ma'am? Chemical leak or parang odor lang talaga yung nangyari? Since yung mga nasusunog kasi, sir, are, wala naman siyang, hindi naman talaga siya like nag-leak, sir, no? Pero yung nasusunog kasi ng mga materials sa loob are herbicide, pesticide, ganon, yung para sa tanim po, mga fertilizers din po. So, yun po yun. Pero walang ma'am, yung walang nadala sa ospital, ma'am. Kasi Wala naman po, sir, no? Fortunately, wala naman din po tayong reported na casualty sa sunog po kagabi. well, yung sa investigation, ma'am, kung ano talaga yung pinagmulan po ng sunog, ma'am. Right now, sir, the case is still under investigation pa naman po, sir, no? So, we cannot confirm as to ano po talaga yung naging cause ng sunog kagabi. Ato lang, ma'am, dagang kayo salamat. O happy birthday sa Roan. Follow up kay Sir Kevin. Sir, ilang, for the initial operation, ilang units ang tatakbo? For the initial operations, ma'am, we are still looking forward na makatagarag numbers ni LTFRB because regulated nila ang number of slots. Pero for our users, ma'am, nanatay 54,000 naka-install sa itong app. 54,000 ang community provided. Yes, ma'am. So for the slots, ma'am, I know excited ang tanan, no? Labi na yung mga motor, but nag-wait ni sa amando ni LTFRB Region 11 for the slots. Wala pa, ma'am. But basically, ma'am, kung i-compare na to siya naman ko yung motorcycle taxi si Cagayan de Oro. Cagayan de Oro has around siguro mga 5,000 inana ang running sa ilaha. Oo. So I hope ngayon anapod gamay. Although di man tanan kay si Cagayan magudaghan sa og ride hailing apps, but here sa Davao si Ride It lang man ang I don't know sa uban po kung kuan. But kana, ma'am, so soon to be announced magit ang kuan niya ang number of that. Sir, ang sa 54,000, makita ninyong profiles dili? Kuan, ma'am, para sa data privacy, ma'am, ang among gibuhat kay kung mag-register ka sa Ride It, yung number ang gamiton, wala na yung password kay OTP na siya nga base. Pero dili siya students, professionals, ang inyo nang Ang demographics, ma'am, kay demographic. kuan siya, ma'am, kanang per kuan siya, mag-register nila, no, di man yun na, i-conceal mag nila ang kuan, but kung birth year ang basihan, demographic, students, and young professionals, age around 18 to 30. Kaya di man may pwede mo hail o mga kuan, di may pwede mo hail o mga minors. Di siya allowed sa LTFRB. Ay, last na lang, sir. Yes po, ma'am. Aruta, kung sa kalayo ang limit and, asa tuto. Kuan, ma'am,
since si Ride It acquire og national accreditation, ang ruta niya is around Region 11. So, exciting siya ma'am kay labi nagpaabotay ang araw ng Davao. We will be partnering with City Tourism Office kay magbuhat ta og mga motorcycle tourist taxi. Like, for example, gusto lang ka mo drop by, di ka, kanang mo sightseeing lang ka, pwede ako motor. Daghan kita mga puhon. Daghan kayo. Naputay pabili, natay parcel, tanan nga mga services ma'am nga, wala pa na mo siya na-announce kay puhon inig launching, invited mo tanan kay magparaffle mig trip to Hong Kong Disneyland. Pwede na po ma'am convertible. Pero isa lang, ligid lang sa una. Isa. Thank you ma'am sa question. Thank you. Okay, Julius? Joel? Ay, wait lang, si Carlo. Isa lang kapangutana for the sake of time management. Sorry, Sir Joel. Kani to Police Captain Caballero. Pwede po itubag si Ride It, no? With regards katong basin simba ko kay namagoy usahay na may mga motor napping incidents. But, sir, how can you assure na maki-coordinate mo with the traffic enforcement unit as well as kung manggaling na naay registered Ride It rider niya simba ko nga naay ang kawatan ng yang unit for that. So, thank you so much, sir, for the question. Actually, since Ride It is a tech app, malocate na to, for example lang yun nga, malocate na to ang rider in case of emergency. And aside ana, sir, allowed lang yun nga, isa ka motor, isa ka pangalan. Dili siya pwede gamiton sa uban. So, pananditan po, sir, in case of kanang kuan, emergency, ang Ride It app na ay emergency function wherein mao na ang among ika-proud sir nga ang kanang emergency function pwede siya mapasa sa LTO o sa City TMO nga amo pa na siyang sabutan og sa pagmowa but isa na sa among kuan nga kuan bitaw siya among kuan ba kanang community service nga ang safety sa public naapoy hawak ang LGU mismo pati ang City TMO and kanang kuan sir kay for example na emergency sa dalan i-click nimo siya. Di ba usahay, dugay ang response niya, dugay pa magtawag. So with the help of Ride It, natay emergency button dito, malocate na kung asa ang emergency. And ganun po sir, in line po sa ato ang kuan, para makasure po ta nga ang ato ang mga riders kay walay mga problema, ginapakuha, ginamo sila police clearance ma'am. And also NBI, depende lang sa availability. Sir, additional daw, sir, nabay required nga CC sa motor? Well, required CC sir kay 90cc pataas and at least 3 years kay para ma-sure pa to yung road worthiness sir ba na kuan. Model sir nga kuan except lang gid sa budget kay dili kay siya kuan magud sa passenger and di po siya but basically mga scooter, ADV, NMAX, Aerox, Click, Honda kana pwede lagi sa tanan. But big bike sir dili kay siya kay ma-compromise ang safety taas magud siya nya natay mga riders nga medyo magagmay po so dili kay siya accessible for big bikes. But basically kan makita nato sa dalan nga mga scooter type okay ra gid kaayo. Pwede na kayo sir, pwede na gid ang 2023 pataas basta ang amua lang kay 2024, 2026 naman tanong, 25, 24, 23, 22 pwede pa. Naapod sir, kay gina-check na mo sir kung kompleto maintenance record, kanus ang last, alaw na mo kay livelihood mo for everyone, basta kay, kanang tinabangay lang kita sir, kay ang Ride It sir, proudly, Davao make it siya nga app. Thank you. To BFP, Ma'am Frances. Ma'am, talking about na sunod-sunod ang mga insidente sa sunog, unsay take sa BFP, lalo na chances nga makita nato nga very useful ang effort sa mga residente mismo. Like maghakot og tubig but sometimes naay mga madismaya kay badlungon sa sa bumbero ayaw pag-apil-apil. Unsay take ani as unsa ba sa from BFP? Sir, wala naman pong reported sa amin regarding dun sa sinisita kasi tumutulong sila sa bucket relay. Actually, we appreciate that kind of bayanihan, sir, no, coming from our residents dun sa ganyang klaseng involvement nila. But those siguro, sir, if ever may nasita, yun po siguro yung mga nakikiosyoso lang po sa area, which is dapat wala kasi talaga sila dun, sir. But for those residents na nakikita namin na nagbabucket relay, sir, kasama kasi yun sa tinuturo namin, sir, sa kanila, sir, no? So, we appreciate that. But yung siguro, sir, if ever may nasita, baka yun na nga po, sir, nakikiosyoso lang talaga sila dun sa fire scene. Kasi,
Mahirap kasi yun, sir, no, dadaan yung mga bumbero natin and then worst case scenario, magiging casualty pa sila, sir. Imbis na nagle-lessen tayo ng casualty, baka dumagdag pa sila dun, sir. Can you clarify, ma'am, hanggang saan lang ang limitation ng mga residente kapag tutulong sa fire? Yun, sir, bucket relay, sir, no, and as much as possible, they evacuate the area, sir, ASAP. If wala naman po silang involvement doon. Okay, guys, mag-excuse lang, although alas 12 na, mag-excuse lang si Mama Marie because naisunog sa Panakan, medyo dako po, so kailangan yung presence niya, guys. Okay. Susunod. Panakan, tibongko daw, tibongko. Okay, pasensya na po, ganyan talaga. Maraming salamat, Fire Senior Inspector Francis Marie Sanjuihas, the beautiful spokes ng mga gwapa itong mga spokes to, DCPO, ang ato ang fire. Oh. Joel Ramirez. Advice to, sir, advice. Yan. May gani, ingon ka, napay laing nabiling gwapa diri. Pinakagwapa, may nabilin. Mga tara. Curious lang. Ma'am, karing, sorry mama, Attorney Gaspi. Matapos ang direct at cross sa iyo, ayoko nang magtanong. Sir, good morning, good noon lang. Greet na lang kita. Si Ma'am Hazel, Ma'am, kamusta ang investigation sa katong mga personnel nga kuan ka ng gidiyaan sa ilang pwesto? Yes, sir. Ang katong pang-relieve, sir, no? Sa ilahang pwesto as jailer, sir. And bisan pa nga nadakpan na nato pagbalik ang katong suspect nato, sir, no? For violation sa RA 9165. Continuous gihapon, sir, ang investigation ana. And sa giingon sa ato ang city director, sir, no? Na ay managot ato nga insidente nga na ay naka-eskapo nga detainee. So, dili siya, sir, no, nga, dili na sila fightan, gumikan kay nabalik na. Continuous gihapon, sir, ang atong investigation. Kung ano nakagawas, katong suspect. Okay, unsa kani ilahang kaso, ma'am? Administrative lang o napoy kriminal? Administrative, sir, and then napatay ginatanaw kung makafile ba ta og criminal case against those personnel nga na labasan or naka-eskapuhan og detainee diha sa atong custodial facility. Okay. Salamat kayo, Ma'am Beautiful. Yes, sir. Si Sir, Sir, right it. Okay lang, Sir. Yes, sir. Okay. Balag, punto na, Sir, ha? Pasensya na. Okay. Sir, kuano, kaning, na-mention naman mo ganina, motor, taxi, kotse. Kung mo-appeal ko, Sir, halimbawa, mag-qualify ako motor o kaya ako ang kotse, pila man po na ako ang kitaon sa Ride It? Gwapo kayo nga question, sir, no? So, karon sir, since startup si Ride It, sir, no employee-employer relationship man ta. Pwede ka mo work anytime sa imong gustong oras. So, imong kitahon na sir, sa kuan na to, manggod, basis sa matrix fare na to, sa commissioning yun, which is, mauna ang nasa national, 20% ang ginakuha. Oo, 20%. But, kani, since startup pa man ta, gamay pa nga to ang mga riders, diya ka mag-start. Pero kung mabuo na mo ang team yun, pwede pa tamang pababa from 18 to 15%. So, karon sir, as start lang yun, natas 20%. Pero ang ubang kumpanya, sir, naman po diha, kay mo man ang mandate bitaw na commission. So, say for example, so 100, kuhaan ni Ride 20, napakayo sinta. Okay. So, dako ang kita sa Sa rider. Dili alkansi ang rider? Dili siya ang kansi, sir, kay sa motorcycle manggod, ang imong isa ka litro mo dagan na nag mga 30 kilometers no. So ang kanang imong 30 kilometers kung i-convert na to sa per distance na to, ang imong gikapital nga 60 sa gasolina, mo dagan na po na siya mga 600 700. So di na po talugian na. Thank you, sir. Sige, Salamat sir. kayo sa Salamat ride ita kayo, sir. kay problema kay namo masakyan diha sa Dulog Norte. Kana gid, sir. Ang nakagwapo manggod sa ato, sir, kay since accredited ta sa LGU pod, di recognized na sa LGU, ang buhaton namo is per barangay, like for example, Barangay Panakan, ang mga riders nga taga Panakan, dito na to ipa-station dapit all throughout mas kaasa sa city, pero mobalik din siya sa Panakan. Kaya para ma-serve tong community dito dapit kay ang radius na mo ani, sir, sa Ride It, meaning to say sa radius kung sa kadako ang ginalupok sa booking, 1 kilometer lang para paspas ang dispatching. Ayan. Thank you. Thank you, Ride It. Para And paspas ang congrats. dispatching, ma'am. Congrats, pod. Oh.
ang booking lang nimo ma, for example, naka-dis downtown, pag book ka, kung kinsay nearest sa imong 1 kilometer, mo makuha. Kaya sa uban man gud ilang radius 2 kilometers, bisan pag layo kayo mo ilabay sa imuha. So gi-shorten na mo ang radius nga kanang mas dol ang riders dito sa imuha. Di na siya mabot og 2 kilometers ang kalayon. Mas di man siya malangan, ma'am. Kung kang biyahe na ako, sir, padurog to rail, gikan ko Parakan. Pwede ra? Ay, ang pasabot lang sa radius, sir, booking radius. Okay. Dili siya katong imong biyahe, but booking radius pa, for example, nata karon sa Mandaya, 1 kilometer sa booking radius, ang rider mo mo pick up, kasi uban man gud up to 2 kilometers. Layo. Bisan pag 2 kilometers from here, yan, dito na hatag imong booking, layo kay ka ma-dispatch. Amo agi pa shorten ang mga dispatch. Mas gwapo na, mas dali. Mas yes, sir. Yes, Mas sir. ang response. Okay. So, thank you, sir. Salamat, guys. Salamat sa inyong service niya. Maminaw tantanan kay mamligay sa Ma'am Ruth og fire extinguisher. Wala rin commission, ha? Wala commission. One, sir. Usually, sir, pagka nang mug-book og senior citizen, sa tuwa pa capable, pag na siya mosakay, no? Nya kabalo man po siya ang ginabook, pinapasakay, ragid po namo kay namay uban, sir, mapadrop po sa bungan lang. Senior, sige, apel ra gyapon and mandated ba yung siya sa pang Philippine laws and regulations nga 20% for senior citizens and students. 13 pesos, sir. Yes, sir. Mao na. Barato gid siya, sir. Barato gid siya kay mao man ang mandate sa kuan sa LTFRB po nga kuan mismo ilang guidelines sa policy sa fare matrix. Mag-post ako sa GC, sir. Para masiguro na mga matagaan dyan ka. Alas 12:05 na. Ma'am, madhatag yun sa taga-media, ma'am. Namang yun sa una. Mo'y una na mong itagaan. Yes. Okay, alas 12:05 na guys ang ato ang oras. Maraming salamat sa ato mga guest. Na-shock na, culture shock si ganito palang media ng Davao, parang ang saya-saya nila. Attorney Benjamin Gaspi, sir, pasensya na, ganito ka likot, kaingay, kakulit, itong media ng Davao, sir. Maraming salamat, RD. Salamat kayo. Bisan bago pa si RD, pero naka-join din siya sa ato. Thank you so much, RD. So far, sir, kumusta ang Davao City, sir, sa pagstay mo? Maganda? So far, peaceful naman, mama. Okay. Yes, very peaceful kami dito, sir. Yes. Friendly ang mga tao. Friendly ang mga tao, katulad dito, sir. Oo. Yeah. Okay, mababait kami, sir. Si Sir Noli, makatestify, sir, na ganito kabait ang media ng Davao, attorney. Thank you, ma'am. Thank you so much, Attorney Gaspi, and for joining us today sa briefing dito sa The Royal Manday Hotel. Ma'am Hazel Caballero, thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. Daghang salamat, ma'am, from Davao City. Yes, ma'am. Hindi na lang consulting. Yes, darling of the press, Ma'am Hazel. Ayan po. Thank you so much, Ma'am Hazel Caballero. Alam nyo ba na in love po sa Ma'am Hazel? In love po. And maraming salamat, Mr. Rydit, Sir Kevin Jovet. Thank you so much. Sino tulo na nakasupa nga box. Duhar lang gid so tulo na nakasupa nga box. Congratulations, Thank you Sir kayo, Kevin. thank you kayo. Maraming salamat. Thank you so much, Your Royal Manday Hotel. Salamat sa mga media na nakakaroon gabi. Jampa kayo ta. Thank you so much sa inyong presence. RD, maraming nabuhay po tayong lahat. Nabuhay na Royal Manday Hotel. God bless.